Agad na sumugod ang Sectmaster matapos marinig ang mga sinabi ni Xian Tan, dahil hindi na nito matiis ang pananalita ng ating bida. Wika niya, hindi naman talaga niya kaaway si Xian Tan, subalit patuloy pa rin itong lumalaban para sa kanyang buhay. Sa pag-atake ng Sectmaster, bigla namang nawala si Xian Tan sa kanyang kinatatayuan at nagsimulang nagpaikot-ikot sa paligid, na ikinagulat ng kalaban. Mula roon, mas binilisan pa ng ating bida ang pagkilos at sinimulang ikalat ang alikabok sa paligid. Habang nasa gitna ng alikabok ang Sectmaster, winika nito na kaya pa raw niyang makipaglaro sa kabila ng pagkalat ng alikabok. Sinubukan niyang pakiramdaman ang hininga ni Xian Tan, ngunit nahirapan siyang matukoy ang bawat kilos nito. Dahil dito, naghanda siya ng isang malakas na atake gamit ang kanyang sandata at tinamaan ang lupa upang subukang mahuli ang ating bida. Ngunit matapos gawin ito, bigla na lang nawala si Xian Tan na hindi niya napansin. Naitanong naman ng mga alagad ng Sectmaster kung saan napunta ang ating bida, habang ang kanilang pinuno ay galit na galit dahil nagawa siyang takasan ni Xian Tan. Agad na nagutos ang Sectmaster na tipunin ang lahat ng kanyang tauhan upang hanapin si Xian Tan. Makalipas ang ilang sandali, nagsimula ng maghanap ang mga alagad ng Sectmaster sa kagubatan. Habang nag-uusap-usap ang mga alagad, naruroon naman si Xian Tan sa itaas ng puno, nakikinig sa kanilang pinag-uusapan. Ikinagalit ito ng ating bida, sapagkat nais siyang paslangin ng Sectmaster. Dahil dito, hindi na niya ito pagbibigyan. Mabilis niyang inatake ang mga alagad ng Sectmaster na kanilang ikinagulat. Winika pa ni Xian Tan na huwag raw siyang sisihin sa kanyang pagiging malupit. Matapos paslangin ni Xian Tan ang mga alagad, isang martial master ang nakarinig ng sigawan ng kanyang mga kasamahan. Agad siyang tumungo sa pinanggalingan ng ingay, ngunit nadatnan niyang wala ng buhay ang kanyang mga kasama. Sunod-sunod namang nagpatuloy ang pagpaslang ni Xian Tan sa iba't ibang parte ng kagubatan. Samantala, sa kabilang banda, nasa itaas ang Sectmaster, nagmamasid ngunit hindi man lang maramdaman ang presensya ni Xian Tan. Pinakita na galit ito. Aniya, hindi nila mahuli-huli si Xian Tan, sa halip ay patuloy pa silang pinapaslang ng ating bida. Winika naman ng isang martial master na nakakaya raw ni Xian Tan na itago ang kanyang presensya, kaya niya napapaslang ang mga tauhan ng Sectmaster nang hindi nila namamalayan. Dahil dito, agad na ipinag-utos ng Sectmaster na umatras sila mula sa labanan. Hindi raw nila kayang harapin si Xian Tan sa ganitong sitwasyon. Dagdag pa niya, ipakalat sa buong Walker City ang larawan ng ating bida at magbigay ng premyo sa sinumang makahuli rito. Lumipat naman ang eksena sa loob ng Walker City, kung saan hindi makapaniwala ang mga mamamayan na patuloy pa ring nakakatakas si Xian Tan mula sa Sectmaster. Mula roon, pinakita ang larawan ni Xian Tan, kung saan mukha siyang isang mamamatay tao. Pinag-usapan ng mga tao kung paano nangyari na maging ang Chansayong family at Zhou mercenaries ay sabay na nagbigay ng gantimpala upang mahuli si Xian Tan. Habang maraming individual ang nagmamasid sa larawan ni Xian Tan, may isang misteryosong nilalang na naroroon. Pinakita naman si Muyo na kumikinang-kinang ang mga mata habang namamangha sa mga ginagawa ng ating bida. Matapos ang mga pangyayari, tumungo si Xian Tan sa isang lawa upang maligo. Sa kalagitnaan ng paglilinis niya ng kanyang katawan, biglang lumitaw ang isang malaking halimaw sa gitna ng lawa. Na isang third-rank turtle beast ang lumitaw, na ikinagulat naman ni Xian Tan. Mabilis siyang umalis upang makaiwas, subalit inatake naman siya nito, kaya't agad niyang inilabas ang Saint Sword. Habang may nagagalit na ekspresyon, winika ni Xian Tan na papaslangan niya ito dahil sa pang-iistorbo nitong ginawa. Tumalon si Xian Tan at hamandang umatake sa turtle beast, subalit nang tamaan ito ng kanyang atake, hindi man lang ito napinsala dahil sa tibay ng depensa nito. Sa kabilang banda, may mga nakakita kay Xian Tan habang nakikipaglaban sa turtle beast at napagtanto nilang siya ang taong nasa wanted poster. Nagsimula silang mag-usap-usap upang hulihin si Xian Tan at napagdesisyonan nilang hintayin muna siyang mapagod bago sila umatake. Ngunit may isang individual na dumating, na ikinagulat nila, at naitanong kung sino ito. Pinakita si Muyo na nakangiti at winikang hindi na raw mahalaga kung sino siya, at ang mahalaga raw ay ang kayamanan na mapupunta sa kanya kung kaya't mabilis niya itong sinugod. Samantala, sa kabilang banda, patuloy pa ring nakikipaglaban si Xian Tan sa turtle beast at hirap pa rin siyang mapinsala ang halimaw. Muling inatake ni Xian Tan ang turtle beast, subalit hindi ito yumapekto,
dahilan upang tumilapon ang kanyang Saint Sword. Sa pagtilapon ng kanyang sandata, agad niya itong kinontrol at binalot ng aura. Mabilis na pinatungo ni Xian Tan ang kanyang atake kasabay ng pagbigkas ng kanyang ultimate technique na Sword of God, Flying Feather Thorn. Mabilis itong tumama sa iba't ibang parte ng katawan ng Turtle Beast, dahilan upang mapasigaw ito. Sa pagbukas ng bibig ng halimaw, pinatungo ni Xian Tan ang kanyang Saint Sword rito kasabay ng paglabas ng core ng halimaw. Napangiti siya matapos paslangin ang Turtle Beast, ngunit naisip niyang kahit nasa Saint Realm expert na siya, nahirapan pa rin siyang talunin ito. Matapos ang labanan, napansin niya ang malakas na pagsabog mula sa kanyang likuran. Mula roon, pinakita si Muyo na pinagpapaslang ang mga kupol na nais puntiryahin si Xian Tan. Samantala, ang mga natitirang individual ay binigyan ni Muyo ng 2 lasong pills at ipinag-utos niyang ipakalat sa buong Walker City na napinsala ng gusto ang ating bida. Dagdag pa niya na bumalik na lang sila matapos ang 1 buwan para sa antidote ng lason. Palihim namang nakikinig si Xian Tan sa likod ng puno at nagtataka kung ano ang pinag-uusapan ng misteryosong individual, na hindi niya alam ay si Muyon pala. Matapos paalisan ni Muyon ang mga kupol na individual, winika niyang lumabas na ang ating bida dahil nakaalis na ang mga ito. Nagulat si Xian Tan nang makita na si Muyon pala ang misteryosong individual sa kanyang harapan. Nainis si Xian Tan kaya't agad niyang hinawakan ang damit ni Muyon at tinanong ito kung bakit sobrang daming tao ang naghahanap sa kanya. Sumagot si Muyon na may malaking halaga ang nakapatong sa ulo ni Xian Tan dahil sa Chan Sayong's family at Zhou mercenaries. Winika naman ni Muyon kay Xian Tan na gawin na lang nila tulad ng dati, magnakaw mula sa mga mercenaryo at pumatay ng mga magical beast. Sa kanya mapupunta ang core at kay Muyon ang kayamanan, na sinang-ayunan naman ni Xian Tan. Makalipas ang ilang araw, sinimulan na nina Xian Tan at Muyon ang pagpaslang sa mga mercenaryong nais hulihin ang ating bida. Matapos ang kanilang ginawa, may isang grupo na tumungo sa lugar kung nasaan si Muyon. Habang kumakain siya, tinanong siya ng isang individual kung nakita raw niya ang ating bida. Itinuro naman ni Muyon kung saan naroon si Xian Tan. Subalit sa kanilang paglingon, huli na ang lahat, nakahanda na ang ating bida sa kanyang atake, kung saan mabilis niya lang silang pinagpapaslang. Makalipas ang ilang oras, umalis na rin sina Xian Tan at Muyon upang tingnan ang kayamanang kanilang nalikom. Lumipat ang eksena kung saan tuwang-tuwa si Muyon, habang si Xian Tan naman ay nagko-cultivate sa likod. Sa kanyang pag-cultivate, umangat ang kanyang antas sa pagiging Great Saint. Agad siyang binati ni Muyon dahil sa mabilis niyang pag-angat. Subalit may nakapansin sa aura na lumabas mula sa ating bida at agad na tumungo ang mga kupol na individual sa lugar kung nasaan sila. Pagdating ng mga kupol na individual, pinagbantaan nila si Xian Tan na papaslangan nila ito. Wala namang pakialam ang ating bida dahil paulit-ulit na lang niyang naririnig ito mula sa mga kupol na nais siyang patayin. Sa kanyang likuran, tuwang-tuwa si Muyon dahil may panibago na naman silang makukuhanan ng kayamanan. Winika naman ng mga kupol na individual na nagiging mayabang na raw ang ating bida sa kanilang harapan, na ikinagalit ni Xian Tan. Paunti-unting naglakad ang ating bida patungo sa mga kupol na inaakalang natatakot si Xian Tan nang malaman na miyembro sila ng Zhou mercenaries at dinuduro pa siya ng mga ito. Subalit, sa galit ni Xian Tan, mabilis niya silang pinaggugulpi ng sabay-sabay, at sa isang iglap, bumulagta ang mga ito sa kalupaan. Matapos silang galpihin, napagdesisyonan ni Xian Tan na itali sila sa sanga ng puno. Winika naman ni Muyon na napakalupit raw ng ating bida. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, may naramdaman si Xian Tan na isang atake na patungo sa kanila, kaya't agad niyang hinawakan si Muyon upang makaiwas sa panganib. Sa hindi kalayuan, may isang misteryosong individual na nakatayo at winikang ang 2 bata sa kanyang harapan ay may napakaraming kayamanan. Ikinagulat ito ni Xian Tan at Muyon dahil naramdaman nilang ang lakas nito ay nasa antas ng Great Saint Master. Agad namang nagsalita si Xian Tan at winikang maski raw ba ang isang Great Saint Master ay kailangan pang makisali sa kakarampot lamang na halaga na nakapatong sa kanyang ulo. Tumawa naman ang matandang lalaki na panot ang buhok at sinabing hindi lang raw premyo mula sa mga wanted ang mayroon kina Xian Tan dahil mayroon rin itong nakuhang malaking halagang pera mula sa kanilang napaslang. Nagalit naman si Muyon sa mga sinabi ng matandang lalaki, kung kaya't naghanda ito na umatake at pinalabas ang kanyang aura. Aniya na huwag raw nito galawin ang kanyang mga kayamanan.
Subalit bigla na lamang may sumulpot na atake patungo kay Muyon at bahagya itong tumama sa kanyang leeg. Winika ng matandang lalaki na kapag mas binilisan ni Muyon ang pagkilos ay lalong bibilas damaloy ang lason sa buo niyang katawan. Napaluhod naman si Muyon at napasuka matapos tamaan ng pag-atake, kung kaya't nagulat si Sian Tan sa kanyang narinig na may kasamang lason ang sandata na tumama rito. Sa kabilang banda ay tuwang-tuwa naman ang matandang lalaki at winikang huhulihin niya na lamang sina Sian Tan at ayaw niya ritong makipaglaban. Nagalit naman ang ating bida matapos gumamit ng lason ang matandang lalaki, kung saan ay ang isang Great Saint Master raw ay kailangan pang gumamit ng lason para harapin ang isang Great Saint. Kung kaya't mabilis na umatake si Sian Tan habang sinasabi na wala raw ba itong kahihiyan. Sa pag-atake ng ating bida ay sinabayan naman ito ng matandang lalaki gamit ang kanyang maliit na sandata at sa lakas ng kanilang sagupaan ay nagkaroon ng malakas na pagsabog na kumalat sa buong paligid. Subalit sa lakas ng matandang lalaki ay napaatras si Sian Tan, habang unti-unting lumalabas sa usok ang kanyang kalaban ay pinakita naman na pagod ang ating bida matapos ang kanilang sagupaan at sa isip-isip niya na napakalaki ng agwat ng kanilang lakas. Dahan-daang lumapit ang matandang lalaki kung saan ay inaasar pa nito si Sian Tan at tinawag na bata, sabay mabilis na pinakawalan ang kanyang atake. Ikinagulat naman ito ng ating bida dahil sa bilis nito ay halos tamaan na siya ng atake. Ngunit hindi niya namalayan na bigla namang mabilis tumungo ang matandang lalaki upang muling atakihin si Sian Tan sa pamamagitan ng pagsipa rito. Sa ginawang atake ng matandang lalaki ay nagkaroon ng malakas na pagsabog habang ito ay tumatawa pa na minamaliit si Sian Tan. Napinsala naman ang ating bida sa kanyang braso na ikinagulat niya, kung kaya't nagalit ito at agad nagamanti si Sian Tan at nakipaglaban. Habang si Muyon naman ay nasa ibaba at sumusuka ng dugo dahil sa unti-unting pagkalat ng lason sa kanyang katawan ay napansin ito ni Sian Tan at mabilis namang tumungo kay Muyon upang tignan ang sitwasyon nito. Winika naman ni Muyon na kakaibang lason raw ang ginagamit ng matandang lalaki dahil hindi niya man lang ito magawang mailabas. Sa kabilang banda naman ay paunti-unting lumapit ang matandang lalaki, sabay sinabing nais nitong makita kung gaano pa katagal ang kayang itagal ni Muyon matapos matamaan ng lason. Samantala, winika naman ni Sian Tan kay Muyon na tumakas na ito at siya na ang baalang makipaglaban sa matandang lalaki. Kung kaya't mabilis itong sumugod sa matandang lalaki at sinabing umalis na ito. Sinabayan rin naman si Sian Tan na umaatake ng kalaban. Inilabas naman ni Muyon ang Crystal Greenstone dahil wala na raw siyang naiisip na ibang paraan, kaya't winasak niya ito sa kanyang mga kamay. Maya-maya lang ay nagkaroon ng isang portal kung saan ay may isang individual na lumabas mula rito. Sa paglabas ng individual mula sa portal ay naitanong nito kung nalason raw ba si Muyon. Humingi naman ng tulong si Muyon at nagmakaawa na tinawag niyang kaibigan. Mula roon, pinakita ang individual na lumabas mula sa portal at nagtataka sa pagtawag sa kanya ni Muyon na kaibigan. Sa kabilang banda naman ay bumulusok si Sian Tan pababa matapos atakihin ng matandang lalaki. Napansin naman ito ng individual na kaibigan ni Muyon at tinitigan ang matandang lalaki, kasabay ng pagpapalabas nito ng malakas na pressure sa buong paligid. Ikinagulat naman ito ng matandang lalaki sapagkat hindi niya man lang naramdaman ang pagdating nito. Dagdag pa niya na napakalakas ng pressure na pinapalabas nito. Subalit sa gitna ng kanyang pagkagulat ay agad itong inatake ni Sian Tan gamit ang kanyang Saint Sword. Naiwasan naman ito ng matandang lalaki at tinatawanan lamang si Sian Tan. Ngunit hindi niya napansin na may isa pang maliit na sandata ang kasunod na tumungo sa kanya. Nabigla naman rito ang matandang lalaki dahil sa bilis ng punyal na ibinato ng ating bida. Dahilan upang hindi siya makaiwas at tamaan siya nito at napaslang ang matandang lalaki sa ginawang atake ni Sian Tan nang tamaan ito sa leeg na agad na nahulog sa kalupaan. Habang si Sian Tan naman ay tinatawag ang pangalan ni Muyon at unti-unting lumapit, ay bigla namang nagpakawala ng malakas na aura ang individual na mula sa portal. Ikinagulat naman ito ni Sian Tan at napagtanto na kaya nitong gumamit ng space aura. Winika naman ng individual bago sila pumasok sa portal kay Sian Tan na talentado raw ang ating bida sapagkat napaslang nito ang kanyang kalaban ng may mas mataas na level kumpara sa kanya, kung kaya't mag-ensayo raw ito ng mabuti. Saad niya pa na kung magiging malakas raw si Sian Tan ay muli silang magkakatagpo ni Muyon sa hinaharap. Makalipas ang ilang sandali ay naiwan naman ang ating bida na nakatayo sa gitna ng kagubatan at sa isip-isip niya na para magamit ang ganoong kapangyarihan ay kailangan mo munang maabot ang Saint King Realm.
Matapos umalis nila Muyan ay pinuntahan naman ni Sian Tan ang matandang lalaki na kanyang napaslang at kinuha ang mga kayamanan nito, kung saan naglalaman ng iba't ibang magic core at kayamanan. Sa kanyang pagsusuri ng katawan ng matandang lalaki ay napansin niyang ang isang puting bagay na lumiliwanag na tila balahibo ng hayop. Naalala naman ni Sian Tan ang kanyang ina na ito raw ay napaka-importanteng bagay mula sa pamilya ng kanyang ina kung kaya't nagtataka ang ating bida kung paano niya nakuha ito. Makalipas naman ang isang taon ay lumipat ang eksena naroon si Sian Tan sa isang kuweba na nagkukultivate. Sa kanyang pagkukultivate ay nagkaroon ng ating bida ng pag-breakthrough mula Great Saint Realm tungo sa High Saint Realm. Matapos makapag-breakthrough ni Sian Tan ay kanyang napagdesisyonan na gantihan na ang Joe Mercenaries, subalit nang aalis na sana siya nagkaroon ng pagyanig sa kinaroroonan ni Sian Tan. Sa kabilang banda naman ay may mabilis na kumikilos na isang nilalang na napansin naman ng ating bida. Pinakita naman ang isang 5th rank Speed Cloud Beast na naghahanda sa pag-atake at ang kalaban nito ay isang Skywing Demon Bull. Habang nakatingin rito si Sian Tan ay napagdesisyonan niya na tumakas na lamang sapagkat hindi niya kayang harapin ang mga ito sa tinataglay niyang lakas. Mabilis naman na umatake ang Speed Cloud Beast tungo sa Skywing Demon Bull, subalit matapos niya itong atakihin ay tumilapon lamang ito papalayo dahil sa lakas ng depensa ng Skywing Demon Bull. Mabilis itong bumagsak sa kalupaan, kung saan ay napansin ni Sian Tan na nanghihina na ito dahil sa pagkaubos ng lakas. Samantala, ang Skywing Demon Bull naman ay nabulag dahil sa mga atake ng Speed Cloud Beast. Maya-maya lang ay napagdesisyonan ni Sian Tan na sabay na tapusin ang dalawang halimaw dahil nanghihina na rin ito. Ang mga magic core na makukuha niya rito ay lubhang makakatulong sa kanyang pag-angat sa Great Saint Master. Mabilis naman na inatake ni Sian Tan ang Speed Cloud Beast at ginamit ang kanyang buong bilis upang mapaslang ito. Matapos paslangin ni Sian Tan ang Speed Cloud Beast ay humanda na rin itong umatake upang paslangin ang Skywing Demon Bull. Agad rin sumugod kay Sian Tan ang Skywing Demon Bull at kitang-kita ang aura na bumabalot dito kung kaya't nagsitalsikan ang mga bagay na kanyang nadadaanan. Sa pag-atake ng halimaw ay naiwasan naman ito ni Sian Tan sa pamamagitan ng pagtalon kung kaya't mabilis niya itong binawian ng atake mula sa taas na nagresulta sa malakas na pagsabog. Sa kabilang banda naman ay may isang elder na nakakita ng pagsabog mula sa ginawang atake ni Sian Tan. Aniya na naramdaman niya raw ang presensya ng Speed Cloud Beast at nais niya itong makuha. Kung kaya't agad nitong inutusan ang alagad nitong ahas na ito na ang baalang umasikaso sa Speed Cloud Beast. Lumipat naman ang eksena sa ibang parte ng kagubatan kung saan may isang individual na pinagtutulungan na paslangin ng mga kupal. Sabay-sabay itong umatake sa magkakaibang direksyon kung kaya't lumikha ito ng malakas na pagsabog. Naiwasan naman ito ng isang individual at sa isip-isip niya na nais raw siyang paslangin ng mga ito, kung kaya't mabilis siyang humanda upang gumanti ng atake. Sa kanyang ginawang pag-atake ay tinamaan naman ang isang kupal na nais siyang paslangin. Samantala, sa kabilang banda naman ay nahihirapan si Sian Tan na paslangin ang Skywing Demon Bull dahil sa lakas ng depensa nito. Muling sumugod si Sian Tan sa Skywing Demon Bull habang ito ay nag-aantay ng susunod na atake ni Sian Tan. Mabilis na tumalon si Sian Tan sa ere at naglabas ng aura mula roon at pinagdugtong niya ang kanyang dalawang Saint Weapon upang ipang-atake sa halimaw. Maya-maya lang ay naghanda na si Sian Tan upang pakawalan ang isa niyang teknik at pinaikot ang kanyang sandata. Hindi rin nagtagal ay pinakawalan ni Sian Tan ang kanyang atake na tinawag niyang Divine Sense Great Wheel Fortune. Sa ginawang atake ni Sian Tan ay lumikha ito ng malakas na pagsabog dahilan upang mapaslang ang halimaw. Matapos mapaslang ni Sian Tan ang Skywing Demon Bull ay nakuha na rin ito ang Magic Core ng halimaw. Namangha naman si Sian Tan sa Magic Core na kanyang nakuha dahil punong-puno ito ng enerhiya, kung kaya't sa pamamagitan ng Magic Core ng dalawang halimaw na kanyang napaslang ay maaari na siyang makapag-breakthrough sa Great Saint Master. Hindi rin nagtagal ay umalis na rin si Sian Tan upang tumungo sa katawan ng Speed Cloud Beast at kunin ang Magic Core nito. Sa kanyang pagdating ay ipinagtaka ni Sian kung bakit may isang ahas ang nakabalot sa katawan nito. At nang kanyang tignan ang ulo nito ay wala na roon ang Magic Core ng halimaw. Ikinagulat naman ito ni Sian Tan, kung kaya't napatanong siya kung saan napunta ang Magic Core nito. Subalit may nagsalita na isang elder mula sa kanyang likuran na kanya namang ikinagulat. Winika naman ng elder na kung ang Magic Core raw ang hinahanap ni Sian Tan, habang hawak-hawak pa nito ang Magic Core ng Speed Cloud Beast,
ay naramdaman ni Xian Tan ang lakas ng Elder na nasa antas ng Earth Saint Realm. Inasar naman ng Elder si Xian Tan at sinabing mukhang hindi naman raw nagmamadali ang ating bida na makuha ang magic core nito. Tumugon naman ang ating bida na kung hindi naman ito ibibigay ng Elder ay hindi niya na rin ito pipiliting kunin. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap hanggang sa nais nitong kunin ang battle technique ni Xian Tan kapalit ng magic core ng halimaw, na hindi naman sinang-ayunan ni Xian Tan. Kung kaya't agad nitong inatake si Xian Tan, at sa bilis nito ay hindi niya napansin na tinamaan na pala siya nito. Tumilapon naman si Xian Tan matapos matamaan ng atake mula sa Elder malapit sa kinaroroonan ng ahas at ng Speed Cloud Beast. Balak na sanang paslangin ng Elder si Xian Tan, subalit mabilis na hinawakan ng ating bida ang ahas na nakapulupot sa katawan ng Speed Cloud Beast. Winika ni Xian Tan habang hawak-hawak ang ahas na tinawag niyang Shadow Snake, kung saan ay may kakayahan itong itago ang biktima nito nang hindi nararamdaman ng Ninhuman, kaya't napaka-importante nito sa Elder. Mabilis itong binalot ni Xian Tan ng aura na tinawag niyang Vacuum Disciple World, kung saan ay makalipas lang ang ilang sandali ay maaari itong sumabog, kung kaya't naitanong ni Xian Tan sa Elder kung ibibigay raw ba nito ang Magic Core at hahayaan siyang umalis o mamatay ang kanyang alagang ahas. Dahil sa ginawa ni Xian Tan ay ibinigay nito ang Magic Core kapalit ang kanyang alagang ahas, kung saan ay ibinato naman ni Xian Tan ang alaga nito papalayo. Sinundan naman ito ng Elder, at habang tumatakbo papalayo ay pinagbantaan niya ang ating bida na sa muli nilang pagkikita ay kanya itong papaslangan. Umalis na rin agad si Xian Tan upang matakasan ang Elder, at sa isip-isip niya na hindi biro ang bilis at lakas nito, kaya't dapat na siyang umalis. Samantala, dumako naman tayo sa isang individual na pinagtutulungan na paslangin ng mga kupol na patuloy pa ring sinusundan mula sa tabi ng bangin. Muli niya itong inatake gamit ang kanyang wind attributes na naiwasan naman ng mga kupol. Subalit sa kanyang ginawang atake ay hindi niya napansin na naruroon pala si Xian Tan kung saan siya patungo. Dahilan upang magkaroon ng malakas na pagsabog dahil sa kanilang banggaan. Mabilis namang makasunod ang humahabol sa isang individual at balak na sana siyang paslangin ng mga ito. Subalit bigla na lamang may mabilis na sumugod sa mga kupol, na ikinagulat naman ng isang individual. Pinagpapaslang lang ito ng ating bida nang walang kahirap-hirap, sabay sinabing nagsasayang lang siya ng oras sa mga ito. Namangha naman ang individual na hinahabol ng mga kupol dahil sa bilis ni Xian Tan, ngunit mabilis namang umalis ang ating bida, na agad namang hinabol ng individual upang patigilan. Aniya na sa pupuntahan niyang direksyon ay mapanganib. Sa kanilang pag-uusap ay naramdaman ni Xian Tan ang pamilyar na presensya na mabilis na tumutungo sa kanila. Mula roon ay pinakita ang Elder na nakaharap ni Xian Tan, na kanyang ikinagulat dahil mabilis nitong nakuha ang kanyang alagang ahas matapos itong itapon ni Xian Tan sa malayo. Sa paglipad ng Elder ay nagtataka ito na buhay pa raw ang individual na hinahabol ng mga kupol. Kung kaya't napatanong si Xian Tan kung ano ang nangyayari. Sumagot naman ang individual na hinahabol raw siya ng Elder na iyon dahil lamang sa 4th rank Magic Core na kanyang nakuha at nais siyang paslangin. Ikinagalit naman ito ng Elder at naglabas ng aura. Aniya na nagsama pa raw ang dalawang ito, na kung ibinigay lang sana nito ang mga Magic Core ay hindi na sana niya ito papaslangan. Agad na umatake ang Elder kina Xian Tan, na mabilis naman nilang naiwasan. Subalit mabilis itong naghanda ng atake at ginamit ang kanyang battle technique na lumabas ang dalawang malaking buhawi mula rito. Mabilis niya itong pinatungo kina Xian Tan, dahilan upang sila ay mapinsala sa lakas ng atake at mahulog sa bangin. Habang nahuhulog naman sina Xian Tan ay tinuwanan lamang ito ng Elder. Nahulog naman sina Xian Tan sa isang lawa at hindi rin nagtagal ay umahan na rin sila mula rito. Winika ni Xian Tan na kung mababalik niya lamang ang dati niyang lakas bilang Jian Chen ay hindi mangyayari sa kanila ang ganoon. Naitanong naman ng individual kung Jian Chen raw ba ang pangalan ng ating bida, na sinang-ayunan naman ni Xian Tan. Mga idol, paalala ko lang na kaya Jian Chen ang tawag sa kanya ay dahil ginamit niya ang kanyang dating pangalan sa nakaraan niyang buhay upang mag-disguise. Nagpakilala rin ang individual kay Xian Tan bilang Mingdong at nagpasalamat sa pagliligtas ng kanyang buhay. Kung kaya't ibinigay nito ang kanyang mga nalikom na Magic Core kay Xian Tan upang pambawi dahil sa pagliligtas nito. Naalala naman ni Xian Tan ang dati niyang mga kasamahan na sina Kendall sapagkat halos pareho sila ng mga katangian na mayroon rin si Mingdong.
Sa kanilang pag-uusap ay inalok ni Xian Tan si Mingdong kung nais ba nitong sumali sa mercenary group na Flame Mercenaries. Naitanong naman ni Mingdong kung ilan ang miyembro ng kanyang grupo, kung saan ay tumugon naman si Xian Tan at sinabing 2 lamang sila, na ikinadismaya naman nito. Makalipas ang ilang sandali ay pumayag na rin na sumali si Mingdong bilang isang deputy leader ng grupo. Habang nagko-cultivate si Xian Tan ay naitanong nito kung ano ang susunod nilang gagawin, ngunit sumagot lamang si Xian Tan na mag-cultivate. Muli nagtanong si Mingdong kung hindi ba sila gagawa ng mga misyon tulad ng pagpaslang ng halimaw. Subalit binigyan lamang ito ni Xian Tan ng isang pakete na naglalaman ng 8 4th rank magic core na kanya namang ikinamangha. Makalipas ang ilang buwan ng pagko-cultivate ay umangat na rin ang lakas ni Xian Tan sa Great Saint Master. Dahil sa bilis nito ay hindi makapaniwala si Mingdong at winikang isa raw bang halimaw ang ating bida. Nagsimula ang eksena matapos makapag-breakthrough ni Xian Tan mula High Saint Realm papuntang Great Saint Master. Habang nag-uusap sila ni Mingdong ay tila may naramdaman si Xian Tan na isang malakas na enerhiya na nais kumawala sa kanyang katawan, kung kaya't agad nitong winika na lumayo si Mingdong mula sa kanya. Maya-maya lang ay lumabas ang napakalakas na enerhiya mula sa katawan ni Xian Tan at sa sobrang lakas nito ay kitang-kita ang malakas na aura na tumungo paitaas, na ikinagulat naman ni Mingdong. Sa kabilang banda naman ay nakita ito ng isang elder na nasa libo-libong milya ang layo mula sa kinaroroonan ni Xian Tan. Aniya na napakalakas raw ng aurang iyon, kung kaya't winika nito na mayroon raw bang isinilang na isang malakas na cultivator sa ibang bahagi ng lugar. Umabot rin ito sa ibang parte ng lugar na milya-milya ang layo na nakita rin ng isang magsasaka, at namangha dahil sa lakas ng sword intent na lumitaw sa kalangitan. Saad niya na sino raw kaya ang isang cultivator na naabot ang mataas na antas ng sword daw. Dagdag niya pa na may isa na namang malakas na cultivator ang isinilang sa lugar ng Tianyuan Continent. Bumalik naman ang eksena kina Xian Tan, kung saan matapos lumabas ang malakas na aura mula sa kanyang katawan ay tila nagkaroon ng sariling buhay ang kanyang Saint Sword na lumilipad. Maya-maya lang ay may tumatawag na master kay Xian Tan at mula roon ay pinakita ang 2 batang babae na mabilis tumungo kay Xian Tan habang tinatawag siya nitong master. Ikinagulat naman ito ni Xian Tan habang winiwika ng isang batang babae na sa wakas raw ay kanila nang nakakausap ang kanilang master.